Bigla na lang siyang nawala. Parang pangarap lang na hindi ko naabutan, isang umagang masaya kang natulog pero paggising mo, bangungot na pala. Isang iglap, yung mundong binuo naming dalawa, yung mga pangako naming binitiwan sa ilalim ng mga bituin, gumuho. As in, gone. Vanished. Walang pasabi. Walang kahit isang text, isang sulat, o kahit ano. Ang hirap, grabe. Ang sakit. High school pa lang kami noon sa Muntinlupa. Si Rona. Rona Maysato. Ang babaeng unang nagpatibok ng puso kong torpe. Yung ngiti niya, parang laging may bonus na araw. Yung tawa niya, musika sa pandinig ko. Corny, pero yun yung totoo. First love, eh. Sabi nila, first love never dies. Sabi ko naman, minsan, yun yung unang papatay sa'yo. Sa sakit. Naalala ko pa, one afternoon, kakatapos lang ng klase namin sa Rizal High. Hinihintay ko siya sa ilalim ng malaking puno ng balete sa tapat ng school. Favorite tambayan namin yun. Medyo creepy daw sabi ng iba, pero para sa amin, yun yung paraiso namin. Doon kami nagkukwentuhan ng mga pangarap, ng mga kalokohan sa classroom, ng mga assignment na hindi namin matapos-tapos. Ricky, sorry, I'm late, sigaw niya habang tumatakbo palapit. Yung palda niyang medyo maiksi, humahampas-hampas sa tuhod niya. Hinihingal siya, pero yung ngiti, abot hanggang kabilang kanto. Okay lang, Rona. Sanay na akong maghintay sa'yo, pabiro kong sabi, pero deep inside, kahit abutin pa ako ng hating gabi doon, basta siya ang hinihintay ko, game ako. Umupo siya sa tabi ko, sa ugat ng puno. Grabe, pinagalitan na naman kami ni Ma'am Cruz sa math. Ang hirap kaya ng algebra, reklamo niya, sabay sandal ng ulo niya sa balikat ko. Automatic yun. Kapag sumasandal siya, parang lahat ng problema ko, nawawala. Ang bango-bango pa ng buhok niya, amoy baby powder at yung paborito niyang strawberry shampoo. Sus, parang di ka pa nasanay kay Maam. Alam mo namang high blood lang yun palagi, sabi ko, habang inaayos yung ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha niya. Ewan ko ba? Pero at least, tapos na ang klase. Pwede na tayong tumambay. Sabi niya, tapos bigla siyang tumingin sa akin, yung mga mata niyang kumikinang. Ricky, pag nakagraduate tayo, anong gusto mong gawin? Napaisip ako. Gusto ko, kasama pa rin kita. Ngumiti siya. Yung hiting nagpapalimot sa akin kung anong pangalan ko. Ako rin. Gusto ko, pag nagka-college na tayo, sabay pa rin tayong uwi. Tapos, pag nagkatrabaho na, libre mo na ako ng fishball araw-araw, ha? Fishball lang. Kuripot mo naman. Kahit ano pa, basta ikaw. Natawa kami pareho. Ang babaw ng kaligayahan namin noon. Isang platitong fishball, isang shared na Coke, sapat na. Basta magkasama kami. Pero yun na yata ang huling masayang alaala namin sa ilalim ng balit tree na iyon. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Akala ko may sakit lang. Normal lang naman yun, di ba? So, nag-abang ako ulit sa balit tree. Naghintay. Dumilim na, wala pa rin si Rona. Nag-aalala na ako. Umuwi akong mabigat ang dibdib. Kinabukasan ulit, wala pa rin. Nagtanong-tanong ako sa mga kaklase namin. Walang may alam. Pati si Maritz, yung best friend niya, kibit balikat lang. Hindi ko rin makontak, Rick. Kanina ko pa tinetext, di nagre-reply. Doon na ako nagsimulang kabahan. As in, yung kaba na parang may malamig na kamay na humahaplos sa batok mo. Lumipas ang isang linggo. Walang Rona. Para akong tangang paikot-ikot, umaasang baka bigla siyang sumulpot sa gate ng school, tatawa, tapos sasabihing, joke lang, na mismo ko, no. Pero wala. Ang tanging balita na nakuha ko, galing sa isang tsismosang kapitbahay nila, ay umalis na daw sila. Pumunta na raw ng Japan. Japan? Paanong Japan? Bakit Japan? Kailan pa? Ang dami kong tanong pero walang sagot. Sinubukan kong puntahan yung bahay nila. Sarado. Walang tao. Parang abandonadong sinehan, tahimik at madilim. Doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Nalaman ko yung address nila sa Japan through a distant relative nila na nakausap ng nanay ko. Tuwang-tuwa ako noon.
Akala ko, yun na. Magkakausap na kami. So, sinulatan ko siya. Araw-araw. Isang mahabang liham, puno ng mga tanong, ng pangulila, ng pagmamakaawa na sana magparamdam naman siya. Nilagay ko lahat ng nararamdaman ko doon, yung sakit, yung pag-aalala, yung pagmamahal na hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pinapadala ko sa post office, umaasa. Pero isa-isang bumabalik yung mga sulat ko. May tatak na return to sender. Minsan, no such person at this address. Para akong sinasampal ng paulit-ulit. Bawat sulat na bumabalik, parang isang pako na lalong bumabaon sa puso ko. Ang sakit, sobra. Nagkulong ako sa kwarto. Umiiyak. Nagtatanong sa hangin, bakit Rona? Bakit mo ko ginaganito? May isang sulat na hindi ko na naipadala. Nakatago pa rin sa ilalim ng unan ko. Basang-basa na ng luha. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinuha ko yung sulat, dinala ko sa likod bahay. May maliit kaming kalan doon na ginagamit ni nanay pang-uling. Kumuha ako ng pusporo. Nanginginig yung kamay ko habang binubuksan ko ulit yung sulat. Rona, basa ko sa simula. Nasaan ka na? Miss na kita. Sobra. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? May nagawa ba akong mali? Please, Rona, bumalik ka na. O kahit magparamdam ka lang. Mahal na mahal kita. Hindi ko na natapos basahin. Tinupi ko yung sulat. Sinindihan ko yung pusporo. Dahan-dahan kong itinapat yung apoy sa papel. Pinanood kong lamunin ng apoy yung mga salitang isinulat ko para sa kanya. Yung mga pangarap namin nagiging abo. Yung pag-ibig ko, parang sinusunog din ang hapdi sa mata, hindi lang dahil sa usok, kundi dahil sa luhang hindi ko na mapigilan. Habang nagliliyab yung papel, yung mukha ni Rona yung nakikita ko. Yung ngiti niya. Yung tawa niya. Yung mga mata niyang nangungusap. Nawala siya. Walang paalam. At sa gabing yon, sa harap ng nagliliyab na liham, tinanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ako maghihintay sa isang multo? Hanggang kailan ako aasa sa isang alaala na pilit kong binubuhay pero siya na mismo ang pumatay? Ang hindi ko alam, yun pala, simula pa lang ng mas mahabang paghihintay. Simula pa lang ng mas malalim na sakit. 20 taon. 2 dekada. Ang bilis ng panahon, parang kahapon lang yung mga sigawan namin sa koridor ng Rizal High, yung amoy ng floor wax tuwing Lunes, yung excitement pag-uwian na. Ngayon, 42 na ako. Medyo may mga puti na sa buhok, at yung dating laging gutom na si Ricky, medyo maingat na sa kinakain. Engineer na ako ngayon, may sariling maliit na condo unit sa Makati, at ang pinaka-exciting na nangyayari sa buhay ko, gabi-gabi ay ang pagpili kung anong series ang papanoorin ko sa Netflix habang kumakain ng dinner. Mag-isa. Gaya ngayong gabi. Chicken adobo na binili ko lang sa karinderya sa baba at kanin. Tahimik. Ang tanging ingay lang ay yung tunog ng kutsara tinidor at yung dialogue mula sa Korean novela na pinapanood ko sa laptop. Scroll. Scroll. Scroll sa Facebook. Typical. Pictures ng mga anak ng dati kong kaklase. Travel photos ng mga pinsan ko. Memes. Hanggang sa may isang notification. Rona Sato sent you friend request. Napatigil ako sa pagsubo. Parang biglang huminto yung mundo ko. Rona Sato. Yung pangalan na iyon. Yung pangalan na sinubukan kong ibaon sa limot pero parang multo na laging bumabalik para guluhin ako. Kinusot ko yung mata ko. Baka namamalik mata lang ako. Pero hindi. Andun pa rin. Rona Sato. May profile picture pa, isang babaeng medyo malayo ang kuha, nakatayo sa harap ng parang cherry blossoms. Hindi ko masyadong maaninag yung mukha, pero yung tindig parang pamilyar. Yung puso ko biglang kumabog ng malakas. Para akong high school ulit, yung unang beses ko siyang nakita. Pero this time, may kasamang kaba, takot, at yung pamilyar na kirot. Anong gagawin ko? I-accept ko ba? Paano kung hindi naman talaga siya to? Paano kung nahack lang yung account ng kung sino man to? O baka naman, trip lang ng kung sinong Rona Sato sa mundo? Ang daming Rona Sato, di ba?
Pero deep inside, alam ko. Nararamdaman ko. Ito yung Rona na nawala. Yung Rona ko. Nanginginig yung daliri ko habang papalapit sa i-confirm button. Isang click lang pero parang ang bigat. Parang bubuksan ko ulit yung isang pinto na matagal ko nang isinara at nilagyan ng sandamakmak na kandado. Pero yung kuryosidad, yung maliit na boses sa utak ko na nagsasabing, sige na, Ricky, this might be it, mas malakas. Click. Wala pang isang minuto, may message notification. Galing sa kanya. Rona Sato, hi Ricky. It's me, Rona. Kumusta ka na? Napalunok ako. Ang simpleng hi Ricky niya, parang bumuhay ng kung anong natutulog sa sistema ko. Ang tagal kong tinitigan yung message. Anong isasagot ko? Okay lang, eto buhay pa, sinubukan mong patayin yung puso ko pero di ka nagtagumpay. Masyadong bitter. Okay lang, ikaw, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Masyadong demanding. Nag-type ako. Binura. Nag-type ulit. Binura ulit. Para akong tanga. After almost 5 minutes, yun lang ang na-reply ko. Ricky Reyes, Rona. Ikaw nga. Okay lang naman. Ikaw. Tagal nating di nagkita. Understatement of the year, yung itagal nating di nagkita. 20 freaking years. Rona Sato, ako nga. Hihi. Sorry kung bigla akong nawala. Mahabang kwento. Mahabang kwento. Siguraduhin mong mahaba nga yan, Rona. Kasi 20 taon akong naghintay ng paliwanag. Ricky Reyes, I can imagine. Sa Japan ka na ba talaga nakatira? Rona Sato. Dito na ako since noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May part sa akin na gustong sumigaw, magtanong kung bakit. Pero may part din na masaya. Masaya na at least, nagparamdam na siya. Nabuhay siya. Na kinakausap niya ako. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa dibdib ko, parang isang munting halaman na diniligan pagkatapos ng matagal na tagtuyot. Konting kilig na ewan. Nakakabaliw. Nagpatuloy yung usapan namin. Mabagal. Maingat. Bawat salita, pinag-iisipan. Parang naglalakad kami sa manipis na yelo, takot na baka biglang bumigay. Kinumusta niya yung pamilya ko. Kinumusta ko rin yung hindi ko alam kung sino ang ikukumusta sa kanya. Hindi pa kami umaabot doon. Maya-maya, nag-send siya ng picture. Sent an attachment. Binuksan ko. At yung puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Yung picture naming dalawa. High school. Nakatayo kami sa tabi ng lawa sa likod ng school, yung madalas naming puntahan pag gusto naming mapag-isa. Nakangiti kami pareho, yung iting walang problema, yung iting puno ng pangarap. Nakaakbay ako sa kanya, at siya, nakasandal ng bahagya sa akin. Ang payat ko pa noon, ang itim niya pa. Ang mga bata pa namin. Rona Sato, naalala mo pa ba to? Nahanap ko lang sa mga lumang gamit ko. Paano ko to makakalimutan? Yan yung araw na sinabi niyang crush niya rin ako. Yung araw na parang nanalo ako sa loto. Ricky Reyes, naman. Favorite place natin yan, di ba? Grabe, ang tagal na nito. Rona Sato, sobra. Ang dami nang nagbago. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin. Ang dami nang nagbago. Pero yung nararamdaman ko para sa kanya, yung alaala niya, parang hindi. Parang nakapreserve sa isang time capsule sa puso ko. Natapos yung usapan namin bandang hating gabi na. Sabi niya, kailangan na niyang matulog. May pasok pa daw siya. Hindi ko na tinanong kung anong trabaho. Ayokong magmadali. Baka matakot siya, bigla na namang mawala. Pero hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko yung mga messages niya. Yung picture. At yung mga alaala. Bigla kong naalala yung mga sulat. Yung sandamakmak na sulat na isinulat ko para sa kanya. Yung bawat salita, bawat patak ng tinta, puno ng pagmamahal at pangulila. Yung pag-asa ko sa bawat selyo, sa bawat paghulog sa post office. Tapos yung sakit kapag bumabalik yung mga iyon, may tatak na return to sender.
Bumangon ako. Pumunta ako sa lumang aparador ko. Sa pinakailalim may isang kahon. Kahon ng mga alaala. Binuksan ko yun. Nandoon yung mga natanggap kong return to sender envelopes. Nandoon yung isang picture namin na kupas na, yung kinuha sa photo booth sa mall. At nandoon yung isang diary. Yung diary kung saan ko isinulat lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng hindi ko masabi sa kanya. Binuklat ko yung diary. Puro mga entries na nagsisimula sa Dear Rona, kahit alam kong hindi niya yun mababasa. Dear Rona, pang-5 sulat ko na to na bumalik. Sumusuko na ba dapat ako? Dear Rona, nakita ko kanina si Maritz. Kinumusta ka niya? Sabi ko, di ko alam. Ang sakit palang sabihing hindi ko alam kung nasaan ka. Dear Rona, Pasko na. Naalala mo yung Pasko na nagkaroling tayo? Sana nandito ka. Napapikit ako. Ang sakit pa rin pala. Akala ko okay na ako. Akala ko nakalimutan ko na. Pero isang tea hike lang niya, bumalik lahat. Yung pag-asa na bigla niyang binuhay ngayong gabi, may kasamang anino ng nakaraan. Isang anino na hindi ko alam kung kaya ko bang harapin ulit. Ngayon, nag-message na siya. Nagparamdam na siya. Pero ang tanong, Rona, bakit ngayon lang? At anong kasunod nito? Handa na ba akong malaman ang sagot? O isa lang itong panibagong laro ng tadhana, na kapag akala ko okay na, saka naman ulit ako sasaktan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa gabing to, may kaunting liwanag na sumilip sa madilim kong mundo. Isang liwanag na dala ng isang pangalang matagal ko nang gustong marinig ulit. Rona. Ilang araw din kaming puro chat lang. Kamustahan? Mga remember when moments. Tawanan sa mga lumang kalokohan. Para kaming bumalik sa high school, pero this time, sa screen lang ng cellphone at laptop kami nagkikita. Ang gaan sa pakiramdam, pero laging may nakabitin na tanong sa ere. Yung bakit at anong nangyari na hindi pa rin namin napag-uusapan ng diretsyo. Hanggang isang gabi, habang nag-uusap kami, bigla siyang nag-suggest. Rona Sato, Ricky, baka gusto mong mag-video call tayo minsan. Para naman makita kita. At makita mo rin ako. Hihi. Natigilan ako. Video call. Ibig sabihin, makikita ko na ulit yung mukha niya, yung mga ngiti niya, yung mga mata niya. Hindi na lang sa lumang picture o sa imagination ko. Parang biglang uminit yung pisngi ko. Kinilig ako, aminin. Pero kasabay noon, yung kaba. Paano kung iba na talaga siya? Paano kung yung Rona na nasa isip ko, malayo na sa Rona na makikita ko? Ricky Reyes, sure, Rona. CJ. Kailan mo gusto? Rona Sato, pwede ba ngayon na? Kung okay lang sa'yo. Napatingin ako sa paligid ko. Medyo magulo yung kwarto. Yung damit ko, plain white t-shirt lang. Hindi pa ako nagsusuklay. Para akong teenager na biglang sinabihan ng crush niya na, see you in 5 minutes. Ricky Reyes, Sage. Bigla naman. Haha. Ayusin ko lang sarili ko. Give me 0 minutes. Rona Sato, okay. Hintayin kita. Nagmadali akong mag-ayos. Suklay. Toothbrush. Nag-spray pa ako ng konting pabango na parang maaamoy niya sa video call. Ang loko lang. Tiningnan ko yung sarili ko sa salamin. Kaya mo to, Ricky. Ito na ayun. After 20 years. Huminga ako ng malalim. Sakto, pagbalik ko sa laptop, may incoming video call na from Rona Sato. Yung puso ko gusto nang sumabog. Pinindot ko yung key accept. Una, medyo pixelated yung image. Tapos, unti-unting luminaw. At doon, sa screen ng laptop ko, nakita ko siya. Si Rona. Medyo nag-iba na yung itsura niya, syempre. 20 taon na ang lumipas. Pero yung mga mata niya, yun pa rin. Yung mga matang kayang tunawin ang kahit sinong makakita. May konting wrinkles na sa gilid ng mata niya, pag ngumingiti, pero lalo lang siyang gumanda. Yung buhok niya, medyo maikli na hanggang balikat. Nakasuot siya ng simpleng blouse. Hi, Ricky, sabi niya, medyo mahina yung boses.
Ngumiti siya. At yung ngiting yun pa rin yung ngiting hinahanap-hanap ko. Rona. Hi, sabi ko, medyo nautal pa. Grabe. Ikaw nga. Natawa siya ng bahagya. Ako nga. Medyo tumanda lang. Ikaw din, ah. May bigot ka na pala. Napahawak ako sa bigot ko. Ah. Para daw mas mature tingnan. Palusot. Ang totoo, tinatamad lang akong mag-ahit minsan. Nagkangitian kami. Awkward. Pero yung good kind of awkward. Yung parang hindi mo alam kung saan magsisimula, pero masaya ka kasi andyan na. Kumusta ka na talaga? Tanong ko, this time, medyo maseryoso na. Nakita kong medyo nag-iba yung ekspresyon niya. Parang may lungkot na dumaan sa mga mata niya. Huminga siya ng malalim. Eto, Ricky. Buhay. Lumalaban. Lumalaban saan? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa malayo, parang may hinahanap. Tapos, tumingin ulit siya sa akin, diretso sa mata. At doon ko nakita, yung mga luha na nagsisimulang mamuo sa mga mata niya. Ricky. Nagsimula siyang magsalita, pero parang may bumabara sa lalamunan niya. Ricky, I'm so sorry. Sorry kung bigla akong nawala. Sorry kung hindi ako nagpaalam. Yung di-sorry niya, parang kutsilyong humiwa sa puso ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na nakita ko sa mga mata niya. Rona, ano ba talagang nangyari? Tanong ko, yung boses ko, puno ng pag-aalala. Umiiyak na siya. Hindi yung hagulgol, pero yung tahimik na pag-iyak na mas masakit tingnan. Yung mga luhang sunod-sunod na tumutulo sa pisngi niya. Ang hirap, Ricky. Ang hirap ng buhay dito sa Japan, lalo na noong una. Bata pa ako noon, wala akong kamuwang-muwang. Dinala lang ako ng mga magulang ko dito. Akala nila giginhawa yung buhay namin. Pero hindi pala ganoon kadali. Pinunasan niya yung luha niya gamit yung likod ng palad niya. Nagsikap ako, Ricky. Nagtrabaho ako kahit anong pwedeng pasukan. Para sa pamilya ko. Para makalimot na rin siguro. Makalimot saan? Sa akin. Rona, yung mga sulat ko natanggap mo ba? Hindi ko na napigilang itanong. Umiling siya, lalo lang siyang naiyak. Hindi, Ricky. Wala akong natanggap. Nalaman ko lang na sumusulat ka raw noong huli na ang lahat. Anong huli na ang lahat? Tanong ko, yung kaba sa dibdib ko, palakas ng palakas. Huminga siya ng sobrang lalim. Parang nag-ipon ng lakas ng loob. Tumingin siya sa akin, yung mga mata niyang basang-basa ng luha, puno ng sakit at pagsisisi. Ricky. Sabi niya, yung boses niya, basag na. Ricky, I got married. Parang nabingi ako. Ano? May asawa na ako, Ricky. Ulit niya, mas malinaw na ngayon pero mas masakit pakinggan. Nagpakasal ako sa isang hapon. It was for survival. Para magkaroon ako ng papeles dito. Para mabigyan ko ng mas magandang buhay yung pamilya ko. Yung mga salitang yun, parang isang malakas na suntok sa sikmura ko. Hindi ako makahinga. May asawa na siya. May asawa na siya. Paulit-ulit na nag-echo yun sa utak ko. Yung kaninang konting kilig, yung konting pag-asa, biglang naglaho. Napalitan ng matinding gulat, ng matinding sakit. Parang yung sugat na akala ko naghilom na, biglang bumuka ulit at mas malalim pa kaysa dati. Tumayo ako bigla mula sa upuan ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tingnan siya. Hindi ko na kayang marinig yung boses niya. Naramdaman ko yung init na namumuo sa mga mata ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Ricky. Ricky, are you okay? Narinig kong tawag niya mula sa laptop, yung boses niya, puno ng pag-aalala. Pero hindi ako sumagot. Napasuntok ako sa mesa. Thud! Yung sakit sa kamao ko, walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Bakit? Mahina kong tanong, pero alam kong hindi niya maririnig. Bakit, Rona? Bakit hindi mo ako hinintay? Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo doon, nakatulala sa kawalan. Nang medyo kumalma ako, bumalik ako sa laptop. Pero wala na siya.
Call ended, yun yung nakalagay sa screen. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Parang nakikisabay sa nararamdaman ko. Lumabas ako ng kondo, naglakad sa ilalim ng ulan. Wala akong pakialam kung mabasa ako. Wala akong pakialam kung magkasakit ako. Ang gusto ko lang, mawala yung sakit. Mawala yung bigat. Naglakad ako ng walang direksyon, yung mga luha ko, humahalo na sa tubig ulan. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, bakit hindi mo ako hinintay, Rona? Bakit hindi ka man lang nagparamdam para sabihing sumuko na ako? Minahal mo ba talaga ako? 20 taon akong umasa. 20 taon akong naghintay. Para lang malaman na yung babaeng pinakamamahal ko, yung babaeng dahilan kung bakit ako natatakot magmahal ulit, ay pag-aari na ng iba. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang yung puso ko dinurog. Pinong-pino. Nawala siya, walang paalam. Bumalik siya, may dalang katotohanang mas masakit pa sa pagkawala niya. May asawa na siya. At ako, eto, basang-basa sa ulan, durog na durog ang puso, nagtatanong kung paano ako magsisimula ulit. Kung kaya ko pa bang magsimula ulit? Hanggang kailan ako magiging ganito, Rona? Hanggang kailan? Pagkatapos ng gabing yun, yung gabing nalaman ko ang katotohanan, akala ko, yun na yun. End of story. Back to zero. Pero hindi. Dahil kinabukasan, nag-message ulit siya. Isang mahabang message, puno ng paliwanag, puno ng sorry, puno ng sakit. Binasa ko. Ilang beses. At kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap intindihin, may parte sa akin na nakikinig. May parte sa akin na gustong umintindi. Hindi ko siya nireplyan agad. Ilang araw din akong parang lutang. Lutang sa trabaho, lutang sa bahay. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko yung mga sinabi niya. May asawa na siya. Pero bakit parang hindi iyon ang buong kwento? Bakit parang may kulang? Isang gabi, hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Nag-online ako. At andun siya. Online. Parang naghihintay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero tinawagan ko siya sa video call. Agad-agad siyang sumagot. Ricky T. Sabi niya, yung boses niya, halatang gulat pero may halong relief. Rona, sabi ko. Pwede ba tayong mag-usap? Yung maayos. Tumango siya. At doon nagsimula ang mga gabing puyatan namin. Mga video call na umaabot hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw. Sa una, puro tanong. Mga tanong na matagal ko nang gustong itanong. Mga tanong na kailangan ko ng sagot. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko isang gabi, yung boses ko, medyo may himig na ng panunumbat. Tampo. Natakot ako, Ricky, sagot niya, yung mga mata niya, nakatingin sa akin, puno ng pagsamo. Natakot akong baka kapag nalaman mo, hindi mo na ako kakausapin. Natakot akong mawala ka ulit sa akin, kahit bilang kaibigan na lang. Kaibigan? Napatawa ako ng mapait. Rona, alam nating pareho na hindi lang yun ang tingin natin sa isa't isa noon. Nakita kong lumunok siya. Alam ko. At yun yung pinakamasakit, Ricky. Nakailangan kong talikuran yun lahat para lang mabuhay. Doon niya ikinuwento lahat. Yung hirap ng pamilya niya. Yung pressure. Yung desisyon niyang magpakasal sa isang lalaking halos hindi niya kilala para lang magkaroon sila ng key stability. Walang pagmamahal, sabi niya. Isang arrangement. Isang kontrata. Mahal mo ba siya? Tanong ko, kahit alam kong masasaktan ako sa sagot. Umiling siya. Hindi, Ricky. Hindi ko siya mahal. May respeto ako sa kanya bilang tao, bilang ama ng anak ko, pero yung pagmamahal na hinahanap mo, wala yun. Anak. Nga pala. May anak na siya. Isang batang lalaki, sabi niya. 7 taong gulang. Kenji. Paminsan-minsan, kapag nagvi-video call kami, sumisilip si Kenji. Mama, who's that? Tanong ng bata sa Japanese. Mumingiti lang si Rona, tapos sasabihin, Mama's old friend, baby. Old friend. Parang ang sakit pakinggan. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami, bigla niyang sinabi, Ricky, alam mo, si Kenji kamukha mo siya noong bata ka.
Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Selos? Siguro. Konti. Sino ba namang hindi? Yung babaeng mahal mo may anak na sa iba. Pero kasabay ng selos, may konting kirot. Kirot dahil alam kong hindi ako iyong ama. Hindi ako iyong kasama niyang nagpapalaki doon. Talaga? Yun lang ang nasabi ko. Tumango siya tapos umiti ng malungkot. Yung mga mata niya parang sayo. Yung ngiti niya rin. Pinilit kong umiti. Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi. Sigurado ako. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Katahimikan na puno ng mga what ifs at sana. Rona, sabi ko para basagin yung katahimikan. Naalala mo yung kanta natin noon? Nakita kong nagliwanag yung mukha niya. Yung hinahanap-hanap kita. Tumango ako. Pwede ko bang kantahin para sa'yo? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako. Tapos, dahan-dahan siyang tumango, yung mga mata niya, nagsisimula na namang mamasa-masa. Kinuha ko yung luma kong gitara na matagal nang hindi nagagamit. Medyo wala na sa tono pero pinilit ko. At kinanta ko yung kanta namin. Adik sa'yo, awit sa akin, nilang sawa na sa aking mga kwentong marathon. Tungkol sa'yo at sa ligayang iyong hatid sa aking buhay. Habang kumakanta ako, nakatingin lang ako sa kanya. Nakikita ko yung bawat emosyon na dumadaan sa mukha niya. Lungkot, panghihinayang, at pagmamahal? O baka imagination ko lang yun? Nang matapos ako, tahimik lang siya. Umiiyak na naman. Pero this time, parang may kasamang iti. Ricky. Sabi niya, yung boses niya garalgal. Namiss ko yan. Namiss kita. Namiss din kita, Rona. Sobra. Hindi na namin napigilan yung mga sarili namin. Doon, sa harap ng laptop, sa magkabilang dulo ng mundo, pareho kaming umiyak. Umiyak kami para sa mga nawalang taon. Umiyak kami para sa mga pangarap na hindi natupad. Umiyak kami para sa pag-ibig na pilit naming tinatago pero pilit ding lumalabas. Bakit kasi ang hirap, tanong niya sa gitna ng mga hikbi. Bakit kailangang maging ganito? Hindi ko alam ang isasagot. Wala akong sagot. Ang alam ko lang, kahit gaano kasakit, kahit gaano kakomplikado, may parte sa akin na ayaw siyang bitawan. Na kahit alam kong mali, na kahit alam kong bawal, hindi ko mapigilan yung puso kong tumibok para sa kanya. Rona, sabi ko. Hindi ko alam kung saan to pupunta. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero isa lang ang sigurado ko. Andito ako. Mumiti siya sa gitna ng mga luha niya. Ako rin, Ricky. Andito lang ako. Mula noon, naging regular na iyong mga hating-gabing video call namin. Nagtatawanan kami na parang walang problema. Nag-aaway kami minsan, mga maliliit na tampuhan dahil sa selos, dahil sa pangungulila. Nagkukwentuhan kami tungkol sa lahat, sa nakaraan, sa kasalukuyan, sa mga pangarap na natatakot kaming bigkasin. Alam naming pareho na delikado tong ginagawa namin. Alam naming pareho na may nasasaktan. Pero hindi namin mapigilan. Para kaming dalawang magnet na kahit anong pilit na paghiwalayin, pilit pa ring naglalapit. Isang bawal na pag-ibig na unti-unting nabubuhay sa dilim, sa mga oras na dapat ay natutulog na kami. Isang gabi, habang nag-uusap kami, bigla siyang naging seryoso. Ricky, sabi niya. Uwi ako ng Pilipinas. Natigilan ako. Kailan? Next month. Sasamahan ko si Mama. May sakit kasi siya, kailangang magpa-check up. Magkikita tayo, tanong ko, yung puso ko, biglang bumilis ang tibok. Ngumiti siya. Yung ngiting matagal ko nang gustong makita ng personal. Naman. Kung gusto mo. Kung gusto ko. Rona, yun ang pinakagusto kong mangyari sa buong buhay ko. Ang makita ka ulit. Ang mahawakan ka ulit. Kahit alam kong pagkatapos noon, kailangan na naman nating magpaalam. Pero sa ngayon, hahawakan ko muna yung pag-asang yun. Yung pag-asang masisilayan ko ulit siya, hindi lang sa screen ng laptop, kundi sa totoong buhay. Kahit isang araw lang. Kahit ilang oras lang. Rona. Gustong gusto ko.
Yung mga sumunod na gabi, puro plano na ang pinag-usapan namin. Saan kami magkikita? Anong gagawin namin? Para kaming mga teenager na nagpaplano ng first date. May kilig, may excitement, at may takot. Takot sa kung anong mangyayari kapag nagkaharap na kami ulit. Takot sa kung anong mararamdaman namin. Pero kahit anong mangyari, isa lang ang sigurado. Hihintayin ko siya. Gaya ng paghihintay ko sa kanya ng 20 taon. This time, alam kong darating siya. At yun ang pinanghahawakan ko. Dumating yung araw. Yung araw na pinakahihintay ko. Nakatayo ako sa arrival area ng EVE Terminal 3, yung puso ko, parang gustong lumabas sa dibdib ko sa sobrang kaba at excitement. Paulit-ulit kong tinitingnan yung phone ko, baka may text siya. Paulit-ulit kong inaayos yung polo shirt ko, baka mailukot. Para akong timang. 42 years old na ako, pero yung pakiramdam, parang high school student na susunduin yung prom date niya. Ilang beses na akong nagpabalik-balik sa harap ng exit. Bawat pamilyang lumalabas, bawat grupo ng mga gusi na masayang nagkikita sa mga mahal nila sa buhay, tinitingnan ko. Hinahanap ko siya. Hanggang sa, natanaw ko siya. Kasama niya yung nanay niya na naka-wheelchair. Medyo natagalan pa bago sila makalabas dahil sa dami ng tao at bagahe. Pero yung moment na nagtama yung mata namin, parang huminto yung oras. Ngumiti siya. Yung meeting yun. Yung meeting kayang painitin ang buong airport. Nilapitan ko sila. Tita, Rona, bati ko, medyo nanginginig pa yung boses ko. Ricky, iho. Ang laki mo na, sabi ni Tita Elena, yung nanay ni Rona. Mukhang nanghina na siya, pero yung ngiti niya, kasing init ng dati. Kayo po, tita, kumusta na po kayo? Eto, medyo may rayuman na. Pero okay lang. Masaya akong makita ka ulit. Si Rona, nakatayo lang sa tabi ng nanay niya, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang naubusan ako ng salita. Niyakap ko na lang siya. Mahigpit. Yung yakap na 22 taon kong kinimkim. Naramdaman kong yumakap din siya pabalik. Ang bango niya. Yung pamilyar na amoy ng strawberry shampoo, may halong ibang pabango na hindi ko maalala, pero ang bango pa rin. Ang sarap sa pakiramdam. Parang umuwi ako. Namiss kita, bulong ko sa kanya, habang nakayakap pa rin kami. Namiss din kita, sobra, sagot niya, yung boses niya, medyo garalgal. Naghiwalay kami sa pagkakayakap, parehong medyo teary-eyed. Awkward ulit. Pero this time, yung saya, yung relief, yun yung nangingibabaw. Tinulungan ko silang isakay yung mga gamit sa taxi. Ihahatid ko muna sila sa bahay ng tita nila sa Quezon City kung saan sila tutuloy. Habang nasa biyahe, si Tita Elena ang daldal ng daldal. Kinukwento niya yung buhay nila sa Japan, yung mga apo niya. Si Rona, tahimik lang sa tabi ko, paminsan-minsan sumusulyap tapos ngingiti. Yung mga simpleng sulyap na yun, sapat na para kiligin ako. Ang babaw, no? Pero totoo. Pagdating sa bahay ng tita nila, nagpaalam na si Tita Elena na magpapahinga muna. Jet lag daw. Naiwan kami ni Rona sa sala. Sorry. Sabi ko. Anong plano? Ngumiti siya. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Gusto kong bumalik sa dati. Kahit isang araw lang. Nagkatinginan kami. Alam namin pareho kung anong ibig kong sabihin. Pumayag siya. Kinabukasan, sinundo ko siya. Nag-jeep kami papuntang Muntinlupa. Nag-jeep kami. Gusto ko kasing maramdaman ulit yung feeling. Yung siksikan, yung init, yung alikabok. Yung mga bagay na parte ng kabataan namin. Tawa siya ng tawa habang kinukwento ko yung mga experience ko sa pagsakay ng jeep araw-araw papuntang opisina. Una naming pinuntahan yung dati naming school. Medyo nagbago na. May mga bagong building, may mga bagong pintura. Pero yung gate, yung flagpole, yung ilang lumang classroom, andun pa rin. Naglakad-lakad kami sa koridor, parang mga estudyanteng nagka-cutting classes. Naalala mo dito, tanong ko, sabay turo sa isang lumang upuan sa ilalim ng hagdan. Dito kita unang hiningan ang number mo, tapos binigyan mo ako ng number ng pizza delivery. Natawa siya ng malakas.
Grabe ka. Ang torpe mo kasi noon. At least, nakuha ko rin yung totoong number mo eventually. Pumunta kami sa likod ng school sa Mailawa. Pero wala na yung lawa. Tinambakan na. Ginawa ng parking lot. Medyo nalungkot kami. Parang isang importanteng parte ng nakaraan namin biglang nawala. Sayang, sabi niya, yung boses niya, medyo nanghihinayang. Nga. Pero at least, yung mga alaala, andito pa rin, sabi ko, sabay turo sa puso ko. Corny ulit, pero yun yung totoo. Nagutom kami, kaya pumunta kami sa dati naming paboritong kainan sa kanto. Yung nagtitinda ng fishball at kikiam. Andun pa rin si Manang Josie, yung may-ari. Medyo tumanda na, pero nakilala pa rin kami. Ay, kayo pala yung laging magka-date dito dati, sabi ni Manang, tuwang-tuwa. Akala ko, kayo na ang nagkatuluyan. Nagkatinginan kami ni Rona. Umiti lang kami ng pilit. Awkward. Umorder kami ng paborito namin, isang platitong fishball, isang platitong kikiam, at 2 baso ng sagot gulaman. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami. Tungkol sa mga kaklase namin noon, sa mga teachers, sa mga trip namin. Para kaming bumalik sa nakaraan. Yung mga tawa namin, yung mga ngiti, parang walang nagbago. Pagkatapos naming kumain, niyaya ko siyang maghalo-halo. Sa paborito naming stall malapit sa simbahan. Umupo kami sa isang maliit na mesa sa gilid. Habang hinihintay namin yung order namin, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang ganda niya pa rin. Mas gumanda pa nga. Yung mga ngiti niya, yung paraan ng pagtawa niya, yung kislap sa mga mata niya kapag masaya siya, lahat yun, nami-miss ko. Dumating yung halo-halo namin. Special. Puno ng sahog. Grabe, na-miss ko to, sabi niya, sabay subo ng isang kutsarang halo-halo. Walang ganito sa Japan. Mas masarap pa rin yung gawa dito, sabi ko. Nagpatuloy kami sa pagkain at pagkukwentuhan. Pero habang palapit yung hapon, nararamdaman ko na yung bigat. Yung bigat ng katotohanang limitado lang yung oras namin. Napansamantala lang tong saya na to. Nang paubos na yung halo-halo namin, biglang tumahimik. Walang nagsasalita. Nakatingin lang kami sa isa't isa. At sa mga matang yun, nakita ko yung lungkot. Yung lungkot na nararamdaman ko rin. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Hinawakan ko yung kamay niya na nakapatong sa mesa. Nagulat siya, pero hindi niya binawi. Pinisil ko yung kamay niya. Rona D. Tumingin siya sa akin, yung mga mata niya, parang nagtatanong. At doon, sa isang maliit na tindahan ng halo-halo sa Muntinlupa, sa harap ng maraming tao, hinalikan ko siya. Isang mabilis na halik lang. Sa labi. Pero sapat na yun para maramdaman ko ulit yung kuryente. Yung spark. Yung pagmamahal na hindi nawala. Pagkatapos ng halik na yun, pareho kaming natigilan. Walang nagsalita. Isang mahabang katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa sa sigawan ng mga tao sa paligid. Puno ng mga unspoken words, ng mga suppressed emotions. Puno ng ano na ngayon? Siya yung unang bumasag ng katahimikan. Ricky, kailangan ko nang umuwi. Tumango ako. Alam ko. Oras na. Naglakad kami papunta sa sakayan ng jeep, pero this time, walang imikan. Magkahawak pa rin yung kamay namin, pero yung saya kanina, napalitan na ng lungkot. Nang bawat hakbang, parang lalo kaming napapalapit sa katotohanang kailangan na naming maghiwalay. Nang makasakay na siya sa jeep, tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya, puno ng luha. Umiti siya ng pilit. Mag-iingat ka, Ricky, sabi niya. Ikaw din, Rona. Text mo ako pag nakauwi ka na. Tumango siya. At dahan-dahang umandar yung jeep palayo sa akin. Pinanood ko siyang mawala sa paningin ko. At yung puso ko parang dinudurog na naman. Isang araw lang. Isang araw lang yung binigay sa amin. Isang araw na parang panaginip. Isang araw na masaya pero masakit. Dahil alam naming pareho na pagkatapos ng araw na to, babalik na naman kami sa realidad. Sa realidad na may asawa na siya. Sa realidad na hindi kami pwedeng maging kami. Habang naglalakad ako pa uwi, mag-isa, hindi ko maiwasang isipin. Worth it ba yung isang araw na iyon?
Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, kapalit ba iyon ng ilang oras na saya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, yung halik na yun, yung hawak ng kamay niya, yung mga ngiti niya, lahat yun babaunin ko. Hanggang sa susunod na ewan ko kung kailan. O kung may susunod pa ba. Selos? Siguro. Sa asawa niya. Sa buhay niya doon. Lungkot? Sobra. Dahil alam kong limitado lang ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may konting saya. Saya dahil kahit papaano, nagkaroon kami ng iisang araw sa Maynila. Isang araw na amin lang. Pero hanggang kailan kami aasa sa mga iisang araw di lang? Hanggang kailan namin lolokohin yung mga sarili namin? Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng iisang araw namin sa Maynila. Bumalik na si Rona sa Japan. Bumalik na rin ako sa dati kong routine. Trabaho. Condo. Netflix. Pero this time, may iba na. May bigat. May lungkot na mas malalim. At may isang alaala ng isang halik na pilit kong binubura pero pilit ding bumabalik. Hindi na kami masyadong nag-uusap. Paminsan-minsan, may-hi od hello sa chat. Kamustahan? Pero hindi na katulad ng dati. Parang pareho kaming umiiwas. Pareho kaming natatakot. Natatakot na baka masabi namin yung mga bagay na hindi dapat. Natatakot na baka mas lalo lang kaming masaktan. Isang gabi, habang nag-check ako ng mail ko, yung totoong mail, yung mga bills at junk mail, may nakita akong isang sobre. Ordinaryong puting sobre. Pero yung handwriting sa harap, kilalang kilala ko. Kamay ni Rona. Galing Japan. Kinabahan ako. Ano na naman kaya to? Hindi ba't tapos na? Hindi ba't nagpaalam na kami kahit walang salita? Dala-dala yung sobre, pumasok ako sa kwarto ko. Umupo ako sa kama. Tinitigan ko muna yung sulat. Parang ang bigat. Parang may kung anong nakasulat sa loob na babago na naman sa takbo ng buhay ko. Huminga ako ng malalim. At dahan-dahan, binuksan ko yung sobre. Isang pirasong papel lang ang laman. Nakatupi. Binuklat ko. Sulat kamay. Yung pamilyar na sulat kamay ni Rona. Mahal kong Ricky. Napatigil ako sa pagbabasa. Mahal kong Ricky. Ang tagal ko nang hindi nababasa yung mga salitang iyan mula sa kanya. Parang musika sa pandinig ko kahit sa papel lang nakasulat. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, yung puso ko kumakabog ng malakas. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang naubusan ako ng salita. Siguro, mas maganda kung isusulat ko na lang. Mas madali para sa akin. Mas hindi masakit. Ricky, salamat. Salamat sa isang araw na iyon. Kahit sandali lang, pinaramdam mo sa akin na pwede palang sumaya ulit. Na pwede palang mangarap ulit. Kahit alam nating pareho na iyong mga pangarap na iyon, malabo nang matupad. Sorry. Sorry kung nasasaktan kita. Sorry kung ginugulo ko na naman yung buhay mo. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin, Ricky, kung pwede ko lang ibalik yung panahon, kung pwede ko lang itama yung mga mali ko, gagawin ko. Pero hindi pwede, di ba? May mga bagay sa buhay na kailangan nating tanggapin kahit gaano kasakit. At yung sa atin, siguro, isa na yun doon. Pero gusto kong malaman mo, Ricky, na yung nararamdaman ko para sa'yo, hindi iyon nagbago. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin yung high school sweetheart ko. Ikaw pa rin yung lalaking unang nagpatibok ng puso ko. At ikaw pa rin yung lalaking mamahalin ko kahit sa malayo. Kahit sa tahimik. Ayokong paasahin ka. Ayokong bigyan ka ng false hope. Dahil alam nating pareho na komplikado ang lahat. May pamilya na ako dito. May anak ako. May mga responsibilidad ako na hindi ko pwedeng talikuran. Pero kung sakaling dumating yung araw na maging malaya ako ulit, kung sakaling bigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon ng tadhana. Ikaw yung unang-una kong hahanapin, Ricky. Pangako yan. Hanggang sa muli, kung may muli pa. Nagmamahal. Rona G. Nang matapos kong basahin yung sulat, hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Tahimik lang na tumutulo yung mga luha ko sa pisngi, pumapatak sa papel na hawak ko.
Yung mga salita niya, parang mga kutsilyong humihiwa sa puso ko, pero kasabay noon, parang gamot na rin ang nagpapagaling. Ang gulo, ang sakit, pero may konting pag-asa. Kung sakaling dumating yung araw na maging malaya ako ulit. Ikaw yung unang-una kong hahanapin, Ricky. Pangako yan. Yung mga salitang yun. Yun yung kumapit sa akin. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang pangako. Isang malayong pangarap. Pero sapat na yun para sa akin. Sapat na yun para patuloy akong umasa. Maya-maya, habang nakatitig pa rin ako sa sulat, nag-flashback sa isip ko yung isang eksena. Si Rona, nakaupo sa tabi ng bintana ng isang hotel room sa Maynila, gabi bago siya umuwi ng Japan. Yung ilaw mula sa labas, nagbibigay ng silhouette sa kanya. Nakayuko siya, nagsusulat. Yun siguro yung gabing isinulat niya, tong liham na to. Nai-imagine ko, yung lungkot sa mga mata niya, yung bigat sa dibdib niya habang sinusulat niya yung bawat salita. Yung mga luha na siguradong pumatak din sa papel na iyon, agaya ng mga luha ko ngayon. Pinunasan ko yung mga luha ko. Tinupi ko ng maayos yung sulat. Kinuha ko yung lumang kahon ko, yung kahon ng mga alaala. Yung kahon kung saan nakatago yung mga return to sender envelopes, yung kupas naming picture sa photo booth, yung diary ko. Idinagdag ko yung sulat ni Rona doon. Isang bagong alaala. Isang bagong pag-asa. Tinago ko yung kahon pabalik sa aparador. Pero this time, hindi na siya kasing bigat ng dati. Parang may nabawas na tinik sa dibdib ko. Masakit pa rin. Malungkot pa rin. Pero at least ngayon, alam ko na. Alam kong hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Alam kong yung pagmamahal na yun, totoo. Para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung kailan darating yung araw na magiging malaya siya. Hindi ko alam kung darating pa ba yun. Pero yung pangako niya, yun yung hahawakan ko. Yun yung magbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Sabi nila, time heals all wounds. Siguro nga. Pero may mga sugat na kahit maghilom, mag-iiwan pa rin ang peklat. At yung peklat na yun, yun yung magpapaalala sa akin ng lahat. Ng sakit. Ng saya. Ng pag-ibig na minsan, kailangang isakripisyo. Ng pag-ibig na minsan, kailangang hintayin. Isang liham. Isang pangako. Isang pag-asa. Yun lang ang meron ako ngayon. At sa ngayon, sapat na yun. Pipiliin kong maniwala. Pipiliin kong umasa. Dahil minsan, yun na lang yung kaya nating gawin. Ang kumapit sa pag-asa, kahit gaano pa kaliit. Dahil baka sakali, di ba? Baka sakali. Hihintayin kita, Rona. Kahit gaano katagal. Kahit anong mangyari. Pangako. Lumipas pa ang mga taon. Ang bilis, no? Parang kailan lang, high school pa lang kami ni Rona, nangangarap sa ilalim ng puno ng balete. Tapos, naging mga multo kami sa buhay ng isa't isa, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi masabi. Ngayon, eto ako, nakatayo sa balcony ng kondo ko, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Maynila. Medyo mas marami na ang puti sa buhok ko, at yung mga dating pangarap, unti-unti nang nag-iiba ng anyo. Hindi na kami kasing dalas mag-usap ni Rona. May mga linggo, minsan buwan pa nga, na walang paramdam. Naiintindihan ko. May sarili na siyang buhay doon. May pamilya. May mga responsibilidad. At ako rin naman, may sarili kong buhay dito. Trabaho. Mga kaibigan. Paminsan-minsang date na nauwi lang din sa wala kasi iba pa rin talaga yung hinahanap ng puso ko. Pero yung koneksyon namin andun pa rin. Tahimik. Malalim. Isang invisible string na nagdudugtong sa aming dalawa kahit gaano pa kalayo ang distansya. Paminsan-minsan, kapag hindi ko na matiis, tinitingnan ko yung lumang kahon. Binabasa ko ulit yung sulat niya. Pinapakinggan ko yung mga lumang voice recording niya na tinago ko sa phone ko, yung tawa niya, yung mga kwento niya. Para akong tanga, no? Pero yun yung nagbibigay sa akin ng konting comfort. Konting pag-asa. Isang hapon, habang nakatambay ako dito sa balcony, nag-vibrate yung phone ko. Isang message. Galing sa kanya. Rona Sato, still holding on ikaw. Napangiti ako.
Ang simpleng message na yun, pero ang lakas ng epekto sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto. Para akong nabigyan ng hangin noong akala ko, malulunod na ako. Nag-type ako ng reply. Ricky Reyes, always. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi na kailangan ng mga komplikadong salita. Alam na namin. Nararamdaman na namin. May mga pag-ibig talaga na hindi para sa lahat. May mga kwento na hindi natatapos sa happily ever after. May mga relasyon na kailangang manatili sa lihim, sa anino, dahil yun lang ang paraan para maprotektahan yung kung anong meron. At yung sa amin ni Rona, siguro, ganun yun. Hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisising minahal ko siya. Hindi ako nagsisising naghintay ako. Dahil yung pagmamahal na yun yung nagbigay ng kulay sa buhay ko, kahit pa nga minsan, kulay abo. Yun yung nagturo sa akin kung paano maging matatag, kung paano umasa, kung paano magpatawad. Natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Na may mga laban na kahit anong gawin natin, hindi natin maipapanalo. Pero ang mahalaga, lumaban tayo. Ang mahalaga, sumubok tayo. Hindi ko alam kung darating pa yung araw na magiging kami, ulit ni Rona sa paraang gusto ng mundo. Hindi ko alam kung yung pangako niya sa sulat ay matutupad pa. Pero sa ngayon, okay na ako. Okay na akong mahalin siya sa ganitong paraan. Sa tahimik. Sa malayo. Sa lihim. Dahil minsan, yung pagmamahal, hindi naman kailangan ng label. Hindi kailangan ng permiso ng iba. Basta naramdaman. Basta totoo. Sapat na iyon. Tumingin ulit ako sa papalubog na araw. Ang ganda. Parang yung pag-ibig namin ni Rona. Minsan, masakit tingnan ng diretsyo. Minsan, kailangang dumaan sa ulap para hindi ka masilaw. Pero andun pa rin. Nagbibigay ng init. Nagbibigay ng liwanag. Kahit patapos na ang araw. Pinatay ko yung screen ng phone ko. Huminga ako ng malalim. Isang ngiti ang sumilay sa labi ko. Isang ngiting may halong lungkot, pero may halong pagtanggap na rin. Pagpapalaya. Hindi man kami nagkatuluyan sa paraang inaasahan ng marami, alam ko, sa puso namin kami pa rin. Tayong dalawa pa rin, Rona. Sa lihim nating mundo. At yun ang hindi nila kailanman maiintindihan. At hindi na rin kailangan. Dahil ang mahalaga, alam natin. Nararamdaman natin. At yun ang magpapatuloy. Hanggang sa dulo. Ano man ang mangyari. May mga pagmamahal na hindi kailangan ng label. Basta naramdaman. Basta totoo. At sa gitna ng ingay ng Maynila, sa harap ng papalubog na araw, naramdaman ko iyong kapayapaan. Isang bittersweet na kapayapaan. Ang pag-ibig namin ni Rona, mananatiling isang alaala. Isang liham. At isang pangako. Na kahit hindi man kami para sa isa't isa sa mundong ito, sa ibang paraan, sa ibang pagkakataon, baka sakali magkita ulit kami. At doon, baka pwede na. Baka pwede na talaga. Pero sa ngayon, ito muna. At okay na ako dito. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay ni Ricky at Rona. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo para basahin ang kanilang kwento, sa bawat pintig ng pusong nakiayon sa kanilang mga saya, lungkot, kilig at sakit. Kung wala kayo, ang kwentong ito ay mananatiling mga salita lamang sa isang blankong pahina. Kayo ang nagbigay buhay dito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para ko na rin kasamang naglakbay sina Ricky at Rona. Naramdaman ko ang kanilang mga lungkot sa mga paalam na hindi nasabi, ang kanilang kilig sa mga muling pagkikita, at ang matinding sakit ng mga katotohanang kailangang harapin. May mga pagkakataon na habang nagtatype ako, hindi ko namamalayang tumutulo na pala ang luha ko, o kaya naman ay napapangiti akong mag-isa na parang tanga. Ganoon kalakas ang naging epekto nila sa akin, at sana, kahit papaano, na iparamdam ko rin yun sa inyo. Ang kwento ni Ricky at Rona ay hindi perpekto, dahil ang pag-ibig, sa totoong buhay, ay hindi rin naman perpekto. Puno ito ng mga what-ifs, ng mga sana, ng mga desisyong mahirap gawin, at ng mga sakripisyong kailangang pagdaanan.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang nais kong iparating ay yung lakas ng pag-asa, yung tibay ng isang pangako, at yung pagmamahal na kayang maghintay, kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa kasakit. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may mga aral tayong mapupulot. Na minsan, ang pagpapalaya ay isang uri rin ng pagmamahal. Na may mga pag-ibig na hindi man umabot sa dulo na ating inaasahan, ay mananatili pa ring totoo at makabuluhan sa ating mga puso. At higit sa lahat, na ang pag-ibig, sa anumang anyo nito, ay laging karapat-dapat ipaglaban, kahit pa sa tahimik na paraan. Kung ang kwento ni Ricky at Rona ay nakaantig sa inyong mga puso, o kung may mga bahagi ritong nakapagpaalala sa inyo ng sarili ninyong mga karanasan, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit kanino na sa tingin ninyo ay makakarelate. At sana, kung hindi po masyadong abala, mag-iwan din kayo ng inyong mga saloobin at komento. Ano ang naramdaman ninyo habang binabasa ito? May mga paborito ba kayong eksena o linya? Gusto kong marinig ang inyong mga boses. Ang inyong mga kwento. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa mga pahina ng isa na namang kwento.